Ang batang ito ay may isang walang pagbabago, masakit na mukha, hindi makaiyak, hindi makatawa kahit masaya, dahil hindi niya kayang maramdaman ang tinatawag ng iba na emosyon. Dahil dito, ang mga bata ay natatakot sa kanya, tinuturing siyang halimaw at binansagan siyang the ghost of the 17 Yale Street. Hindi nila alam na ang mundo ng batang ito, na tila walang kulay, ay puno ng mga kulay, ito ay kulay ng mana. Nakikita niya ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit palagi siyang nakakapagpalitan ng pagkain mula sa malaking golem sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga basura na naglalaman ng mana. Ito ang nag-udyok sa mga bata na hindi nagtatrabaho na magnakaw ng kanyang pagkain, na pinangunahan ng batang mataba na si John, na matapos niyang punuin ng lugaw ang bibig ay patuloy pa ring gustong mangagaw. 7 bata ang may hawak na mga armas, ang batang mataba na may hawak na bakal ay nagmadaling tumakbo patungo sa kanya. Pero hindi siya natamaan, maingat na umiwas at sinipa ang kanyang binti, pagkatapos ay isang suntok na nagpatumba sa kanya. Agad na nagalit ang mga kasama at nagmadaling lumapit na may hawak na mga armas, ngunit ang bilis ng kanyang katawan ay madaling nakaiwas, at pagkatapos ay pinatumba ang isa gamit ang kanyang siko. Ngayon, ipapakita niya sa kanila na hindi sila makakauwi. Sa loob ng ilang sandali, napatumba na niya ang lahat, at ang batang mataba na nagising ay lalong natatakot, humihingi ng tawad. Ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Nilabag niya ang hindi nakasulat na batas ng mga bata, ngunit nagmamalaki pa ring sinabing aksidente lamang siyang nakakita. Ang kanyang kasinungalingan ay agad na nahuli ng batang ito. Dahil nakikita niya ang itim na mana na lumalabas mula sa kanyang puso. Ipinagkait niya ang isang binti nito, pagkatapos ay umuwi siya sa ilalim ng mababanggong tulay. Dito, si Pele, ang nakatatandang kapatid ng mga bata, ay masiglang bumati sa kanya. Agad na tumakbo ang mga bata upang yakapin siya ng may pagmamahal. Umupo sila sa paligid ng lamparan ng langis at ipinakita ang kaunting ani na kanilang nakuha sa araw na yon, na tanging lungkot ang nadarama. Inilabas niya ang kanyang bag na puno ng pagkain na nagdulot ng inggit sa mga bata. Ang kanyang kapatid ay nagbigay ng pagkain sa lahat at lahat ay masaya. Samantalang siya ay tahimik na umalis dahil hindi sapat ang pagkain para sa lahat. 1 taon na ang nakalipas, ang mga bata ang nagligtas sa kanya nang siya ay natrap sa ilalim ng nyebe. Mula noon, inalagaan niya sila bilang pasasalamat sa kanilang pagligtas. Sinabi niyang hindi siya nagugutom, ngunit ang kanyang tiyan ay nagugulong. Kaya't pinunit ni Pele ang isang maliit na piraso ng tinapay at ibinahagi ito sa kanilang dalawa. Ang langit ay umuulan ng malakas, sinamantala niya ang pagkakataon na magnakaw ng pagkain mula sa imbakan ng lugar 18. Ang mga tauhan ay abala sa pagsusugal. Maingat siyang dumaan sa bakod, gumawa ng butas sa pader upang makapasok sa loob. Pagkatapos ay kinolekta niya ang mana sa hangin upang lumikha ng isang maliit na apoy na nagbigay liwanag sa imbakan, ngunit mukhang napaka-cool na. Tahimik siyang nag-iisip kung siya ba ay may emosyon, makakagawa ba siya ng malaking apoy. Bigla, isang kutsilyo ang tumama, umiiwas siya sa isang tabi, ngunit nakaligtas pa rin ang kanyang tainga. Mabilis siyang nagtago sa isang tabi, habang ang mga gwardya ay sumisigaw na may galit, ang daga. Ikaw ay nandyan at nagnanakaw. Mas mabilis ka kaysa sa inaasahan ko. Hindi niya alam kung paano siya natagpuan, ngunit nang mas maingat na tiningnan, napagtanto niyang sila ay may suot na night vision goggles, at ang kanyang lokasyon ay nahuli. 3 kutsilyo ang itinapon, mabilis siyang umakyat at umiwas sa mga atake. Nagpanik sila, paano nangyari yon? Sinamantala niya ang pagkakataon at pinatumba ang isa sa kanila sa isang suntok. Ang natitirang dalawa ay natatakot at nagtanong, paano niya tayo nakita? Ang kanyang mga mata ay mula sa kung kailan ay nagliliyab, nakikita niya ang pulang mana ng galit mula sa katawan ng isa. Isang tao ang tumalon upang umatake, ngunit ang kutsilyo ay hindi nakatama sa kanya, kaya't nababasa niya ang kanilang mga galaw batay sa daloy ng mana sa kanilang mga katawan. Pagkatapos, pinakain niya ito ng ENACI sa mukha. Habang ang isa ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, isang batang lalaki ay maaaring maging kasing lakas nito. Isang tunog ng pagyanig, siya ay agad na napatumba, akala mo ay 3 tao ang pinuno ng galit. Sa simula ay may lakas ng loob pa.
Talagang walang talo sa laro, ngunit naglalaro ng bobo. Mabilis siyang umalis ngunit naharang ng isang kalbo. Napagtanto niya na ang kalbo na ito ay ang namumuno sa samahan ng Ter. Si Henry, ang kanyang mga mata ay nagiging galit. 3 tauhan ko ay pinatumba ng isang batang lalaki, talagang nakakahiya, at naramdaman niya ang nakakatakot na presyon mula sa kanya. Mabilis siyang tumakbo, isang malakas na suntok ang inihagis niya. Gayunpaman, hindi siya makagalaw, parang sinuntok niya ang isang bato. Ang kanyang malaking kamay ay agad na tumama, kahit na mabilis, hindi pa rin siya nakatama sa kanya. Mabilis siyang umatras, kahit na ang kalbo ay kailangang aminin na mabilis ang bata. Habang napagtanto niyang ang kanilang lakas ay hindi magkapareho, kung makakatanggap siya ng isang tuwid na suntok, tiyak na mapapahamak siya. Ang kalbo ay muling umatake, ngunit sa kanyang bilis, hindi siya makakakuha ng pagkakataon, sinamantala niya ang pagkakataon na yumuko upang umiwas sa atake, pagkatapos ay inilabas ang kanyang nakatagong baraha. Nagtipon siya ng mana upang lumikha ng isang malakas na apoy na tumama sa kanyang dibdib. Yenen, isang tunog ng pagyanig, ngunit walang nangyari. Ang huling atake ay para lamang sa palabas upang makatakbo siya. Ang kalbo ay nagalit sa apoy, sumigaw ng malakas, nasaan ang mga kasama ko? Hindi pa siya tumatakbo. Sinimulan ng eksena ang kaguluhan, sila ay nagmamadaling naghahanap sa kanya. Sa ganitong takbo, hindi siya makakatakas. Kung mahuhuli siya, sa susunod na taon ay nakaupo siya sa bangko na nag-iisip ng masamang amoy. Sinamantala niya ang pagkakataon na maghagis ng isang bato sa pangunahing pintuan upang akitin sila palabas habang siya ay pumasok sa loob ng gubat. Bukod dito, kailangan din niyang alagaan ang mga bata bilang pasasalamat sa kanilang pagligtas. Patuloy siyang tumakbo hanggang sa maramdaman niyang nagsisimula ng mapagod ang kanyang katawan. Tumigil siya sa ilalim ng isang puno, humihingal, nakakunot ang noo na sinusubukang tukuyin ang direksyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sinuwerte. Isang gwardiya ang nakakita sa kanya at sumigaw ng malakas, nandyan siya. Napalingon siya at nagulat, naisip na hindi ito maganda. Napalingon siya at nagulat, naisip na hindi ito maganda. Patuloy siyang tumakbo, patungo sa pinakamadilim na bahagi ng daan, dumaan sa mga makakapal na bushes. Habang tumatakbo, biglang bumagal ang kanyang mga hakbang, naubusan ang daan, at shit, bakit ang bilis nilang makakita? Isang gwardiya sa mga humahabol ang nakakita sa kanyang anino, tumayo siya sa harap. Isang iba pang gwardiya na nakakita sa mataas na barbed wire fence ay nagbiro, hey. Wala nang daan. Ang mga ito ay nagsimulang humugot ng mga armas mula sa kanilang mga kamay, hawak ang mga matutulis na kutsilyo, na nagbabantang ibigay mo ang ninakaw mo, o puputulin ko ang tiyan mo. Tinignan niya ang mga naggangalit na tao sa kanyang harapan, ngunit ang kanyang pinakapinapansin ay wala silang Hume kaya't may pagkakataon siyang makatakbo. Kung makakalaban siya sa malaking lalaking iyon, mag-aalala siya, ngunit para sa mga payat na ito, may pagkakataon pa rin siyang makatakas. Uminog siya, naghanda ng suntok. Ang mga pulang mana ay patuloy na umiikot sa kanyang mga kamay na nakapulupot na parang puti. Isang galit na tao ang tumakbo, nakapamiwang na sumigaw, bingi ka ba? Gumamit siya ng kutsilyo upang sumugod ngunit mabilis siyang nakaiwas. Ang daan ng kutsilyo ay nagbago, na nagdulot sa kanya na masaktan ang sarili. Kinuha niya ang braso ng kalaban at biglang nagbigay ng isang malakas na suntok. Ang taong iyon ay agad na napatumba, dumugo ang kanyang ilong. Ang mga iba ay nakita ang kanilang kasama na napatumba at galit na sumigaw, hayop. Isang tao ang tumakbo ngunit hindi pa siya nakakapag-atake ay nahawakan na siya sa pulso. Isang mainit na init mula sa kanyang kamay ang tila nag-aapoy sa kanya. Pinilpit niya ito, nahulog ang kutsilyo mula sa kanyang kamay, naramdaman ang lakas ng batang ito, nanginginig siyang patuloy na nagmumura, bakit siya ganito kalakas? Hindi siya nagbigay pansin, ang kanyang isa pang kamay ay nagtipon ng enerhiya na kulay dilaw na parang kidlat. Sa takot, ang kanyang mga mata, nagbigay siya ng isang suntok na sinamahan ng enerhiya ng kulog. Hanggang sa oras na ito, siya ay nakapagbigay ng isang malakas na sigaw bago siya bumagsak, ang kanyang ulo at balikat ay nasunog. Akala mo ay tapos na, ngunit mula sa malayo ay narinig ang sigaw, "Diyan! May tunog diyan!" Ang sitwasyon ay lalong nagiging delikado.
Mabilis niyang kinuha ang nahulog na kutsilyo bilang pananggalang. Narinig ang mga hakbang sa likuran, kinagat niya ang kanyang mga ngipin na iniisip na hindi na siya makakatakas. Hindi rin siya makakagamit ng mahika ng walang hanggan. Sa gitna ng panganib, napansin niyang may isang basurahan. Nang ang mga gwardiya ay dumating sa lugar na kanyang nilinis, hindi nila ito napansin. Narinig niya ang mga sigaw mula sa malayo, "Shit, nasaan na siya? Huwag siyang mawala." Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting humina ang ingay sa labas, siya ay huminga ng maluwag. Narinig ang mga yapak na umaalis na, tiningnan ang paligid sa madilim na gabi. Tahimik na nag-isip si Day, sana mahuli niyo ako. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na natutulog siya sa hotel na Gneisenau. Nakatagilid sa mga sako pero nananatiling alerto, mahigpit na hawak ang kutsilyo sa kanyang kamay. Kung susundan siya sa tulay, mapapahamak ang mga bata. Isang grupo ng mga tao sa labas ang sumisigaw at naghahanap. Habang bumababa ang gabi, lalo pang bumigat ang ulan, at siya ay pagod na. Ang tunog ng ulan na bumabagsak sa labas ay nagpalubog sa kanyang mga talukap ng mata, at unti-unti siyang nakatulog. Kinabukasan, natigil na ang ulan mula sa nakaraang gabi, ngunit ang kalangitan ay nananatiling madilim sa mga makakapal na ulap. Nakaranas siya ng isang tahimik na gabi. Nang ang malabnaw na sikat ng araw ay pumasok sa siwang ng basurahan, unti-unting nagmulat ng mata si Day sa loob. "Nakatulog ako, sigurado akong wala ng tao." Iyon ang kanyang hinala nang magtagal ng tahimik sa labas. Agad niyang binuksan ang takip ng basurahan at tumalon palabas. Nagulat siya nang marinig ang tinig na huli na. Sa harap niya, isang lalaking may suot na uniporme ng gwardiya ang lumapit. Ang kamay nito ay nakatago sa likod, mahigpit na hawak ang kutsilyo. Nakangiti siya nang may paghamak, "Buti na lang bumalik ako." Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay itinutok sa kanya, handang saksakin siya. Ngunit sa mga mata niya, sa dibdib ng lalaking ito, may isang pulang enerhiya na walang tigil na umiikot. Nakita niya ang pulang kulay, agad niyang naisip na sobrang galit na galit ang lalaki. Mahigpit din ang hawak niya sa kutsilyo, handang lumaban, ngunit sa kanyang isip, iniisip na hindi pa siya ganap na nakabawi. Nang makita ng lalaki na may hawak ding kutsilyo, lalo pang tumaas ang kanyang galit, at ang kanyang mukha ay naging baliw. "Bakit may kutsilyo ka rin, masyadong lalaki ka? Bakit may kutsilyo ka rin, masyadong lalaki ka?" Pagkatapos ay tumalon siya, mabilis na tumakbo patungo sa kanya. "Kaya't hindi ko na kailangan magpahinga." Tumatawa siya habang tumatakbo. "Mamatay ka." Itinaas din ni Day ang kutsilyo, ang talim ay nakatutok sa labas. Nang bumagsak ang kutsilyo ng lalaki, mabilis na umiwas si Day, hindi siya natamaan, ngunit ang galit ng lalaki ay lalo pang tumindi. Ang galit ay nagbigay sa kanya ng mas mabilis na bilis, habang umiwas siya, patuloy siyang sumaksak ng malakas, na nagdulot kay Day na sumandal pabalik. Hindi tumama ang kutsilyo sa kanya, ngunit ilang puting buhok ang naputol, nahulog sa harap ni Day. Medyo naguguluhan, nawalan ng balanse, nang makita ng lalaki na malapit nang mahulog si Day, tumakbo siya. Ang kamay ni Day ay mataas, ang kutsilyo ay matalim, at ang kanyang mukha ay may nakakatakot na ngiti. "Paalam, bata." Nang makita niyang malapit na siyang masaksak, ngunit sa mukha ni Day ay walang takot, 1 sentimetro na lang, biglang may putok ng baril, nagulat ang mga ibon at nagliparan. Si Day ay nanatiling tahimik, nakakunot ang noo, ang kanyang gwapong mukha ay nabahira ng sariwang dugo. Nakatayo pa rin siya sa lupa, katabi ang katawan ng gwardiya. Ang lahat ng nangyari ay naganap sa isang iglap. Ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan ay talagang manipis. Unti-unting tumayo si Day, lumapit sa lalaking nakatayo sa harap. Ang mukha ng lalaki ay nananatiling nakatutok sa baril, bahagyang itinaas ang kanyang ulo, tiningnan siya, at mumiti. "Kakaalis lang ng bala, may nakikita pang panganib," sabi ni Day. Pagkatapos ay nagliyab ang lalaki ng sigarilyo, humitit ng isang piraso at nagbuga ng usok. Isang kamay ang humahawak sa sigarilyo, ang isa ay inilagay ang baril sa kanyang bulsa. Nang matapos, ipinasok niya ang 2 kamay sa kanyang bulsa. Tiningnan si Day mula ulo hanggang paa, sinuri kung walang pinsala at pagkatapos ay tumawa. "Umaga pa lang, ano na ang pinaggagawa mo?" Ang lalaki na iyon ay si Nyos, tagapangalaga ng Kalye 17.
Lumapit si Nyos at nagsalita bilang babala, Diyos ko. Delikado ito. Tumingin si Day sa kanya, ang mukha ay puno ng dugo, at nagtanong, sino ang tumawag sa'yo? Hindi ka naman gising ng ganitong aga dati. Sumagot siya ng maikli. Ngumiti si Nyos, nagpaalala, narinig ko na ang mga tao sa tabi ni Hector ay naglalakad-lakad dito. Siya ay tagapangalaga ng kalye ni Pito. Tumingin si Jesus sa Day na mahigpit na hawak ang ilang lata sa kanyang damit at pinabayaan ang usapan. Tanungin mo ang bata kung paano niya nakuha ang mga bagay na yon mula kay Henry. Tapos ay tumawa siya ng malakas, talagang matapang ka. Tumingin si Day kay Nyos, nagsalita, salamat, Tito, bahagyang yumuko, na may hitsura ng kawalang magawa. Wala namang papuri dyan. Nagpatuloy si Day. Talagang mahirap. Tumingala siya kay Nyos, lihim na iniisip na ang mga tao tulad ni Nyos ay mahirap harapin. Nakita niyang nag-init si Nyos ng sigarilyo, patuloy na nag-isip. Ang mga tao tulad niya ay may emosyon na napakababa na hindi kailanman mapupuno ang lalagyan. Nagsalita si Nyos, ganyan ang mangyayari, madaling mamatay. Hindi lahat ay makakagalaw. Si Day, na may malamig na tingin, sumagot, kung hindi kami kikilos, mamamatay kaming lahat sa gutom. Itinaas ni Nyos ang kamay upang ayusin ang kanyang buhok. Nagsabi, sige, nagbayad na ako ng utang dahil nailigtas mo ako. Pinutol ni Day, inangat ko kayo dahil akala ko ay isang bagay, hindi dahil sa balak kong iligtas kayo. Umiti si Nyos ng pilit, sige na. Sa anumang paraan, nailigtas na tayo ng bata. Sige, nagbayad na ako ng utang dahil nailigtas mo ako. Naalala niya ang halos isang taon na ang nakalipas. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nahatak ko si Nyos mula sa ilalim ng ilog. Mukhang siya ay dating namumuno sa lugar 46 pero siya ay tinaksil. Hindi ko iniisip na nagsisinungaling siya tungkol doon. Ang paraan ng kanyang pagtuturo sa pakikipaglaban bilang kabayaran ay medyo sistematiko. Sa pag-isip na yon, tinawag ko si Nyos. Si Nyos ay nag-apoy ng sigarilyo gamit ang kanyang paa, at nang marinig ang tawag, sumagot, Delen, ano? Inilahad ni Day ang kanyang mungkahi, sasali ako sa iyong organisasyon. Tumingin si Nyos sa Yi. Tumingin si Nyos sa kanya na may pag-isip, Danendi. Pagkatapos ay umiikot siya, naglakad, umasa sa isang poste at tinawag si Day. Tinanong ko kung marunong kang gumamit ng mahika, di ba? Ang pahayag na ito ay nagulat kay Day. Alam mo ang mahika? Ngumiti si Nyos ng may kalokohan. Talaga? Akala ko nagkakamali ako nang makita kong nag-apoy ang bata nang hindi gumagamit ng posporo. Sumunod si Day, nagtanong, sige, ano ang alam mo tungkol sa mahika? Patuloy na ngumiti si Nyos, sumagot, kaunti lang, dahil nagtanong kami sa isang mahikero mula sa dating organisasyon. May mana ba para sa mahika at ang mana ay nasa hangin? Ilan lamang ang makakakita at makakagamit ng mana? May sinabi ba tungkol sa kulay? Wala. Sinasabi pa nga na hindi mo makikita ang mana gamit ang mata. Ano ang nakikita ko dito? Iyon lang ba? May nakalimutan ka ba? Ayaw mo bang masaktan? Sumugod si Nyos ng suntok kay Day pero ito ay umusad at pareho silang naging bata. Itong batang mapanlikha. Si Day ay mahinahong sumagot, salamat, Nyos. Nagpatuloy ang usapan, sinadya ba ito? Agad silang bumalik sa seryosong tono. Ano ang tungkol sa aking kahilingan? Hindi. Bakit bigla kang tumanggi? Tumingala si Nyos sa langit, ang mukha ay naglalarawan ng pag-isip. Sa mga maliliit na bayan sa tabi ng Ilog Elton, kung saan ang mga komunidad ay nakalatag sa kahabaan ng tubig patungo sa itaas, makikita mo ang ibang mga lugar, kung saan maaari kang makaalis sa mga barong-barong upang maghanap ng bagong pagkakataon. Iniisip ni Nyos ang maliwanag na mukha ni Day, lihim na nag-iisip, kung ang isang batang puno ng potensyal ay mamamatay dito, sayang naman. Nagtatanong ako sa iyo, naisip mo na bang umalis sa lugar 50? Makakakuha tayo ng sasakyan para sa iyo. Hindi, Tito. Kailangan ko pang alagaan ang mga bata dito. Huwag mag-alala, iniisip ko nang magtayo ng isang orphanage dito. Orphanage? Ngumiti si Nyos, masayang nagsabi, huwag mag-alala, iniisip ko nang magtayo ng isang orphanage dito. Tatanggapin ko ang mga ulila tulad mo para hindi na sila maglakbay sa kalye.
Tumingin si Day sa dibdib ni Nyos, sa hangin na bahagyang nagiging madilim, lihim na nag-isip, sobrang pangarap. Hindi ko alam kung totoo ito. Pero malamang totoo, kahit hindi sigurado, nagpa siya pa ring pagkatiwalaan si Nyos. Sa kanyang puso, naisip, palaging tumutupad siya sa kanyang salita. Biglang naisip niya ang isang bagay, agad na nagsabi, mag-ingat ka. Mukhang naghahanda na para sa digmaan. Nagpatuloy si Day, nakikita kong nakatanggap siya ng ilang truck na puno ng armas. Tamad na sumagot si Nyos, alam ko na. Si Day ay bahagyang sumigaw, bumabaril kahit sa anumang hidwaan bilang isang pahayag ng digmaan. Nagpatuloy, mahirap ang mga tao sa tindahan. Kung matalo ka, akala ko ay sayang ang proteksyon, tama ba? Bahagyang nabagabag si Nyos, nagsabi, dahil maraming tao ang mukhang mas masahol pa kaysa sa akin. Pero pagkatapos ay yumuko siya upang tingnan si Day, nagpaalala, at huwag mong isipin na parang ako, wala pa akong asawa. Si Day ay walang magawa na sumagot, Tito, matanda ka na. Si Nyos ay nagalit, nagplano na muling suntukin si Day. Pero mabilis siyang umiwas. Isang lalaki ang nagmaneho papalapit, tumingin kay Nyos at nagsabi, panahon na para umalis. Tumugon si Nyos ng seryoso, sige, tara na. Ang lalaki ay magalang na nagbukas ng pinto para kay Nyos. Pumasok siya sa sasakyan, ang boses ay umabot sa likuran, malapit na itong maging larangan ng digmaan. Kaya't maghanap ng ligtas na lugar. Nag-iwan siya ng isang bagay sa likuran, nagsabi, hawakan mo ito. Mabilis na nahuli ni Day. Sa kanyang kamay ay isang maliit na tubo ng salamin na may isang simbolo ng krus na kulay asul. Nagtanong si Day, ano ito? Si Nyos ay nakaupo sa sasakyan, itinuturo ang kanyang kamay, nagsabi, panglinis ng kamay. Tumingin si Day sa sasakyan na umalis, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-isip, ang hamog ay nagtatakip, ang bayan ay nagsasama ng usok at hangin na humihip ng malakas, na lumilikha ng isang madilim na tanawin. Kalye 17, malapit sa Sentrong Plaza. Si John ay nakaupo sa tabi ni Viola, sa tabi ng kalsada, biglang may isang tao ang lumapit. Ang mga mata ni Rose ay lumiwanag at nagsalita, Day. Masayang tumakbo si John patungo sa kanya, nagtanong, bakit hindi ka umuwi kahapon? Nakita si Day, ang buong katawan ay puno ng alikabok at sugat, sumigaw siya, bakit ganyan ang itsura mo? Mahigpit na hinawakan ni John ang strap ng kanyang bag, may bahid ng dugo, nagsabi, hala. Nakipaglaban ka ba? Sino ang gumawa nito? Bahagyang hinawakan ni Day ang kanyang balabal, tumingin at nagsabi, wala, nadapa lang ako. Si John ay umiyak, ang kanyang dibdib ay naglalabas ng isang bilog na liwanag. Nagsalita siya sa pagitan ng mga hikbi, siguradong masakit. Lihim na iniisip ni Day, paano kaya ang isang tao ay makakaramdam ng maraming emosyon ng sabay-sabay? Pinatong ni Day ang kanyang kamay sa ulo ni John, mahinahong nagbigay ng aliw, kinuha ito at bumalik sa tent, sinabing ipaalam kay na pupunta siya doon ng maaga. Unti-unting huminto sa pag-iyak si John, tumingin kay Day na may mga mata na puno ng luha, mahinahong sumagot. Pagkatapos ay nagmadali si John na umalis, naiwan si Day at si Viola. Hindi lumingon si Day, nagsalita, Viola, sinabi mo ba kay John ang tungkol sa akin? Ang matandang babae na may puting buhok na nakaupo sa tabi ng kalsada ay mahinahong nagsabi, ikaw ba, Day? Sinabi ko lang ang kwento tungkol sa bahaghari. Siya si Viola, ang taong nagkukwento na bulag. Lumiko si Day upang tingnan siya, malamig na sumagot, huwag mong sabihin ang mga kwentong iyon sa mga bata. Basta sabihin ang mga bagay na hindi totoo, hindi nila makakal. Kailangan ng mga bata na mangarap. Sa mga mata ni Day, ang liwanag na kulay ube ay sumiklab. Nagtataka siya sa kanyang puso, ano ang emosyon? Ang dibdib ni Viola ay naglalabas ng kumikislap na liwanag na kulay ube na umaakit sa kanyang kuryosidad. Ube mana, hindi ko pa nakita ang sinuman maliban kay Viola na may ganitong kulay. Lumayo si Day, malamig na nagsabi, dapat kang lumipat sa ibang kalye, malapit na ang digmaan. Mabilis siyang umalis, iniwan si Viola na nakaupo doon, siya ay lihim na nag-isip, talagang isang mabait na bata. Kinabukasan, ang araw ay sumisikat na maliwanag sa pagitan ng mga bubong. Kumatok si Day sa pinto, nagsalita, narito ang mga delivery. Binuksan nino ang pinto, nang makita siya ay nagsabi, o kinuha mo na ba ang delivery?
Malamig na sumagot si Day, ganoon ba? Sa isip niya, tumutol siya, hindi siya kailanman mapapahinto. Inilapag niya ang kahon ng kahoy sa loob ng bahay, nagpatuloy, hindi ka ba mag-evacuate? Kapag sumiklab ang digmaan, walang bibili dito. Si Nu ay tila walang pakialam ngunit walang magawa, kung iwan ko ang tindahang ito, saan pa ako babalik? Biglang, sinabi ni Nu na hindi pa sigurado kung magkakaroon ng digmaan. Tumingala si Day, nagtanong, anong ibig mong sabihin? Itinuro ni Nu ang pinto kung saan naroon si Hector at Nyos. Si Nyos ay nakikipag-usap sa loob. Kung walang problema, walang digmaan. Bumukas ang bakal na pinto, si Hector, si Hector, si Nu ay magalang na yumuko, nag-aalangan. Hector tumingin kay Day, nagsalita, isang batang katulong, umalis na ang mga matatanda. At siya ay humaplos sa balikat ni Day, sabay sabi, magaling, bata. Magtrabaho ka ng mabuti para makasurvive. Binigyan niya si Day ng ilang barya, kumuha ka ng kaunting merienda. Pagkatapos ay umalis siya, tinawag ang mga bata, bago tuluyang umalis, iniwan ang isang mensahe, ingat kayo. Tumingin si Day sa mga barya sa kanyang kamay, tahimik. Bigla, napansin ni Henry ang isang bagay, ang kanyang tingin ay naging matalim. Nang makita ang band-aid sa tainga ni Day, naramdaman ito, si Day ay naging tense, hinila ang hood ng kanyang coat upang takpan ang tainga, nag-aalala na baka napansin siya. Nakakunot ang kanyang noo. Binigkas ang isang tanong, Des Teraniengoy Heilan Yilay. Darating na ako. Umalis ang sasakyan, nag-iwan ng alikabok. Nakaligtas din. Napansin niya ang sugat sa kamay ko. Bakit hindi niya sinabi at umalis? Anong nangyari? Nang makita ang hitsura ni Nyos, nagulat si Nesu. Umupo si Nyos sa kahon, nakasimangot, nabigo sa negosasyon, ang kanyang mukha ay tila nagiging masungit, handa na sa giyera. Totoo ba? Hindi ko matanggap ang mga hindi makatarungang kondisyo. Higit pa rito, ito ang pinakamasamang resulta. Hindi ito kasalanan mo. Huwag kang umalis sa iyong taguan sa panahong ito. Hindi ako makakagalaw kung sumiklab ang giyera. Kailangan kong makakuha ng mas maraming pagkain hanggat maaari bago mangyari iyon. Isang itim na kotse ang dumaan sa harap ni Day, nakakuha ng kanyang atensyon. Ang driver ay isang kalbo na nagpaalala kay Day sa pangalang Henry. Sinundan niya ang kotse, puno ng pagdududa. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong sasakyan sa lugar 50. Talagang kahina-hinala. Kailangan ko. Tahimik siyang sumunod sa kotse, umabot sa kalye 18, ang pasukan ng organisasyon. May ilang tao ang magalang na yumuko sa harap ng marangyang sasakyan. Nagtago si Day sa mga damo, puno ng kuryosidad kung sino yon. Bumukas ang pinto ng sasakyan, lumapit si Hector, nagsalita, naghintay kami mula sa loob ng sasakyan. Isang lalaking may isang salamin sa mata, nakabihis ng maayos, ang lumabas na may malugod na boses, Ginoo, kami ay mag-asikaso sa inyo papasok, Ginoo. Nagtago si Day sa mga halaman, tahimik na nagmamasid kung sino siya. Nakita niya ang isang madilim na asul na kulay mula sa dibdib ng lalaki, parang isang black hole sa universo. Si Day ay tahimik na nag-isip, ang madilim na asul ay halos itim, isang malaking halaga ng mana, na labis na kapansin-pansin. Ang kulay na iyon ay mukhang mana ng golem kapag sila ay gumagalaw. Nakatuon ang kanyang tingin sa mana ng lalaki, puno ng mga tanong. Ano ang mga bilog sa paligid ng kanyang lalagyan? Ang mga berdeng itim na bilog ay nag-overlap, naglalabas ng malaking lakas sa paligid. Ang mga bilog na iyon ay may maraming mana, parang ginagamit niya ang mga ito upang pigilan ang mana na tumakas. Nagtaka si Day, nag-isip, napakadelikado ng lalaking iyon, kailangan kong sabihin kay Nyos. Makalipas ang ilang sandali, sa kalye 17, ang organisasyon ni Nyos ay naglalabas ng mga kahon ng armas mula sa truck. Isa-isa, nagkamayan sila. Ang mga tao sa loob ay nagmamadaling ilipat ang mga armas, nagtatanungan, anong nangyari sa mga supply. Isang tao ang tumuro, mabilis, ilipat na ang mga ito. Lumapit si Day sa isang lalaki, nagtanong, nasaan si Nyos? Nang makita siya, nagulat ang lalaki, paano ka nakapasok? Ang lalaki ay walang magawa na tumingin sa kanya, bata ito. Isang tao ang tumuro, paano ka nakapasok? Nagtanong si Day, nasaan si Nyos?
Umalis na ang boss para maghanda para sa giyera, delikado, kaya umalis ka na rin. Walang pakialam na sinabi ni Day, ipaabot ito kay Nyos. Agad na nagtanong ang lalaki, ano yon? Ngunit sa isip ni Day, hindi niya maipahayag ang tungkol sa mana. Ang seryosong tinig ni Day ay umabot, sabihin mo sa kanya na mag-ingat sa lalaking may isang salamin sa mata.